nga ba ang tinanong sa amin sa immigration nung sinabay ko ang asawa ko pabalik ng Dubai pagkatapos namin magpakasal sa Pilipinas. Noong last vlog ko, ang dami ko na-receive na private message tsaka comment about dun sa last vlog ko kung paano kunin ang mga jowa nyo or partner nyo na sa Pilipinas at dalhin dito sa Dubai. Hindi ko po talaga kayo ma-replyan lahat kasi busy rin ako sa trabaho. So ito na lang yung gagawin kong vlog para lahat na is-isa ako masagot. Karaniwan tanong ng mga kabayan doon, paano po pag kapatid ko po kukunin ko, paano po pag magulang ko kukunin ko, paano po pag asawa ko pero ako po nandito na sa Dubai at yung asawa ko nasa Pilipinas, hindi ko po siya masasabayan pa airport or dumaan ng immigration kasi po hindi ako makakauwi. Ganun yung mostly mga tanong kaya sasagutin natin isa-isa. Ganito yung eksena namin sa airport, pagkarating pa lang namin ng airport, nabudol na kaagad kami. Charot. Yung mga lalaki kasi sa airport, nilagay nila yung maleta namin dun sa trolley, naloka ako, siningil ako ng 300 yata yun or 200. Naloka lang ako, pati pala trolley may bayad na ngayon. Diretso na agad kami ng check-in pagpasok namin ng airport. Pagpasok nga namin ng check-in ay magkahiwalay kami kasi siya sa business class, ako naman sa economy. Pero dahil first time niya nga lang sa international flight, pina-change namin yung seat niya to business class to economy. At dahil nagpa-downgrade nga kami ng seat from business class to economy, may pinapirmahan sila sa amin na katunayan kami ang may kagustuhan na mag-downgrade. Naalala ko pa, sabi sa amin ng babae na meron daw kaming marerefund kasi nga mahal yung business class, so mas pinili namin yung economy. Pero kasi nga sa dami na nangyari way back last year, hindi na namin na-refund yung yung pera na yun. Pero salamat pa rin sa Philippine Airlines kasi yung upuan namin is kasunod lang din na business class, tapos pinagtabi nila kami. Then yung tatlong upuan solo lang namin, wala kaming katabi. Then wala rin nakaupo sa harapan namin, kami yung pinakang first lane. Sabi nga nito ni Jordan, mas kinakabahan pa daw siya sa aeroplano kaysa sa immigration. Ganyan din ang naramdaman ko nung first time ko way back 2015. Ang bata ko pa nung 21 pa lang ako noon, at December 24 ang flight namin Pinas to Dubai. So talagang sa aeroplano kami nag Christmas Eve. Pagkatapos namin mag-check-in, tinuro naman kami para magbayad naman kami sa travel tax. Nandun na nga kami sa bayaran ng travel tax. Tinanong ako ng babae, OFW ka po ba ma'am? Sabi ko yes po. Then sinabi niya, mag-asawa ba kayo? Sabi ko yes po. Hinihingi niya lang yung OEC ko at marriage contract namin. Then dapat ang babayaran namin is 1,600. Ang binayaran na lang namin is 300 pesos. Sa mga OFW po dyan na isasabihin nyo mga partner nyo papunta dito sa abroad, makakalas po kayo sa travel tax. Basta ipakita nyo lang po ang inyong OEC at inyong marriage certificate. Pagkatapos namin sa travel tax ay eto na, the moment of truth na. Sa immigration na kami. Parang 1 million na yung kaba. Pero bago ko ituloy ang kwento, pakipollow nyo naman ang Facebook page ko. Thank you. Eto na, papasok na kami ng immigration. Talagang kaba na kami. Pero ang sabi ko kay Jordan, huwag kang kabahan kasi the more na kinakabahan ka, lalo kanyang tatanungin ng mas madami. Kaya ang sabi ko sa kanya, basta mag-focus ka lang, tumingin ka ng mata sa mata ng immigration officer. Isang tanong, isang sagot lang, ganun ang gawin mo. Ito na, nakapila na kami. Ako ang una. Tapos sabi ko sa kanya, magsabay na tayo, total mag-asawa naman tayo. Di nagsabay kami ngayon dun sa isang immigration officer. Ang sungit nung natapatan namin. Ang sabi niya, pabalikin mo yung isa, ba't sabay kayo? Hindi ba yung marunong magsalita? Ganyan. Naloka ako kay sister. Di bumalik si Jordan sa pila kasi ang sungit. Bumalik siya. Di ako na yung tinanong. Hiningi lang sa akin ng Emirates ID ko, tas OEC ko. Madali lang naman pagkakasi balik manggagawa. Alam nyo, parang blessing in disguise din yung pinabalik siya sa pila. Nung pagkakabalik niya sa pila, dun siya napunta sa isang immigration officer, dun sa lalaki. At yung natapatan niya, ang bait naman. Di ngayon, inaantay ko siya kasi tapos na ako. Siya naman ini-interview. So, nilapitan ko siya. Tapos sabi nung kabayan sa akin ng lalaki, mag-asawa po ba kayo? Sabi ko, opo. So ikaw po ang sponsor niya. Sabi ko, opo. Tapos sabi, okay, sige ma'am, akin na lang yung ID mo, tsaka yung OEC mo. Then sabi sa akin ng immigration officer, okay, pengi po ng proof na mag-asawa talaga kayo. Meron po ba kayo dyan na marriage certificate? Ganyan. Sabi ko, yes po, meron po. Tapos yun, nung pinakita ko sa kanya yon. Then sabi niya sa akin, ikaw na lang i-interviewin ko ma'am, total ikaw ang sponsor niya. Tapos tanong sa akin ni kuya, ano pong gagawin ni sir sa Dubai? Sabi ko, mag-honeymoon po kami kasi kakakasal lang po namin. Tapos sabi sa akin ni kuya, enjoy kayo. Tapos sabi niya pa sa akin, ma'am, ikaw na bahala kay sir ha. Tapos sabi niya kay Jordan, sir, galingan mo maghanap ng trabaho. Tapos natawa nga ako. Tapos yung tinatakan na niya, para kasi alam naman nila na gano'n na rin yung mga gawain ng mga Pilipino. Although talagang tinitingnan lang talaga nila is kung may kakayanan kayo na mag-survive sa Dubai kasi nga is mahal ang cost of living. Kaya sobrang higpit din ng
immigration natin. Kasi nga is ayaw din nila maging TNT tayo mga Pilipino sa ibang bansa. Yun lang yung tinanong sa amin ng immigration officer kasi pag talaga may marriage certificate kayo is mabilis lang. Wala nang maraming tanong. Last post ko sa TikTok is umabot ng 100,000 views at yung isa naman is 200,000 views. Kaya sabi ko, gagawin ko ulit ng video yung ginawa kong vlog nung nakaraan para masagot ko yung mga tanong sa comment nung kasi ang dami. Tanong pa doon ito si ma'am, tanong niya kung dapat daw ba is na magkaapelido na kami ng asawa ko nung sinabay ko papunta dito sa Dubai. Hindi po ma'am, ang apelido ko po ay apelido ko pa rin nung dalaga ako, Mina. So hindi pa po ako nakakapag-change status. Siguro pagbalik ko na lang ulit ng Pilipinas pag bakasyon namin, doon po ako magpapa-change ng surname po. Pero po ngayon, ang gamit ko pa rin po ay nung apelido ko pa rin nung dalaga ako. Makikita naman po kasi nila yung sa passport nyo at sa marriage certificate ninyo kung kayo po talaga ay mag-asawa. Kung kapatid nyo naman po ang kukunin ninyo, kailangan nyo lang po ng PSA, katunayan po na kayo ay magkapatid. Required nga rin po pala ang affidavit of support pagka kapatid ang kukunin ninyo. At required po ang 10,000 dirham salary para makakuha ng affidavit of support. Kaya imbis na affidavit of support po ang ginamit namin sa kapatid ko, ang ginamit po namin ay invitation letter na ginawa po sa amin na travel agency. Pagdating naman po sa immigration dito sa Dubai ay napaka-smooth lang. Wala po silang ibang hinahanap kundi ang passport lang. At kung visit visa ka naman, ay hahanapin sa'yo ang visa. Sinundo nga pala kami ng mga kapatid ko sa airport at nagmetro lang kami. Gulat nga si Jordan nung makita niya ang Alrigat, parang Pilipinas nga lang daw kasi puro Pilipino. Sana po ay nasagot ko yung mga iba ninyong tanong at kung may mga tanong po kayo, mag-comment lang po kayo dito at sasagutin ko po sa susunod ko ulit na vlog. Sana po ay nakatulong itong vlog ko na to mga kabayan. Hanggang dito na lang po muna. Follow for more. Mas salamat!